altar, di ba? Noah built an altar pagkatapos niyang umalis dun sa boat, di ba? Pagkatapos he built an altar. Si Abraham, ganun din. Nung umusap sa kanya, he built an altar. Si Isaac, si Jacob, pagkatapos niyang naginip, di ba? Yung may ladder, di ba? Tandaan niyo yun? Pagkatapos doon, he built an altar. Di ba? Ito, God wants us to build a tabernacle. Di ba? It must be, guys, it must be light. Kailangan magaang lang kasi this is portable. Ibig sabihin, pag sila ay aalis sa isang lugar, madidismantle na ito at bubuhatin nila. Dala-dala nila ito for 40 years dun sa wilderness. Kung saan sila Kung saan sila ma-stop ni God. ma-stop ni God, pag nag-stop sila, i-build nila uli ito. Right at the middle of the encampment. Kasi sa paligid ho nito, naandyan ang mga Israelites with tent. And then, hinati-hati pa sila sa 12 tribes, di ba? 12 kung tribes sino yan. nasa north, nasa south, teka. Pakita namin sa inyo. Kung sino nasa north, nasa south, wait ha. Maano si God? Kasi si God, our God is a God of order. Di ba? So hindi yan pwede yung dito kayo, halo-halo kayo. Di ba? So in-arrange niya in a way na merong sa north, merong sa south, merong sa east, at saka merong sa west. No? Teka, wait ha. Wait lang. Very interesting to. Pero biro nyo ha, for 40 years, for 40 years sa wilderness, dala-dala nila ito, Sa north, sila Naphtali, si Asher, si Dan. Sa west, si Manasseh, si Benjamin, si Ephraim. Sa south, si Reuben, Simeon, Gad. At sa east naman, si Issachar, Zebulun, at si Judah. Ang mga naman, Levites all over dito. Andyan sila. Di ba meron kang picture? Oo, teka ha. Pabilog yan guys Pabilog wait ha. Saan ko ba naibigay yun? Ang hirap niya na, hindi yan madaling yung sabihin. Yung ginawa nila sa wilderness di ba? Pero they did obey God, di ba? Yan. Ayan. Kita nyo na? Diba? May mga tent. Guys, almost 1 million people yan. Almost 2. Almost 2 million, sabi ng mga Bible scholar. Kaya, ito, ma-imagine niyo. So, hindi biro-biro yung ginawa ni Moses. Yung task niya na ito ay ilid tong mga buong Israelites na to. Ito yung may mga yung isang son ni Aaron dito puro mga sons all over. Tapos ito sina Naphtali, mga ganyan, iba-iba. The rest of the tribes andito. Pero all over itong mga Levites. Mga Levites. Ang dami Sila yung priest, oo. So hindi biro-biro, lalo na yung provision sa nagagaling. Kaya nga sa ng water, di ba? Binigay lahat ni God. Sa umaga, umuulan ng hugo, karne, di ba? They were provided. Walang sabihin, walang problema sa provisions. God provide. Okay. So paano ginawa ni God 'yon? How did he plan all these things, di ba? So ang una niyang ginawa, kailangan niya siyempre ng kailangan niya siyempre ng offering. Di ba? So Exodus chapter 35. So he needs materials, di ba? Saan niya kukunin 'yon? Dito rin sa mga Israelites. Saan naman kukunin ng Israelites? Tingnan natin kung saan. Di ba? Exodus 35. So ito yung unang plan ni God. 35 verse 4. Okay, Moses, di ba? Said to the whole Israelite community, this is what the Lord has commanded.
from what you have, sabi niya, kung ano yung meron kayo, take an offering for the Lord. Everyone who is willing, ito yung sinasabi ko sa last time, everyone who is willing to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze, and blue, purple. Ang ibig sabihin ng Lord, hindi ko kayo pipilitin out of the abundance of your heart, di ba? You can give. Free will offering Diba? to. Free will offering ito. So, saan galing tong mga gold na to? Saan galing to, guys? Saan galing? Remember kung saan galing yung bakit ang dami ng gold? Bakit ang dami? Diba? Galing yan sa mga Egyptians. Okay, Exodus chapter 12. God provide everything. Iba si God, Diba? no? Naka-foresight na Parang yan. yung pinag-uusapan namin kanina nila Maricel. Mm-mm. No? 12:31. Okay. During the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron. and said, Up, lead my people, you and the Israelites, go worship the Lord as you have requested. Take your flocks and herds. Sige na, alis na kayo. 33. The Egyptian urged the people to hurry and leave the country. So, ibig sabihin, sige, alis na. For otherwise, they we said, will all die. we will all die. So, the people took their dough before the yeast was added and carried on their shoulder in kneading trough and rough in clothing. The Israelites did as Moses instructed. And as the Egyptian for articles of silver and gold and for clothing, the Lord, 36, the Lord had made the Egyptian favorable disposed towards the people and they gave them what they asked for. So they plunder. Nautakan nila. Diba? Talagang the Lord made it. Diba? Paano naman, so how do we know? So paano naman ginawa ng Lord to? It was promised by the Lord during pa sa Genesis. Guys, Genesis pa, Genesis 15. Actually, this is the fulfillment of the Genesis 15. During the time of Abraham. So si Abraham, pinaramis ni God, pinaramis ng God kay Abraham, you will be my people, I will not leave you. Bibigyan ko kayo ng lupa, yung sa Canaan. Verse 12, Lloyd. Pakibasa. As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, Know for certain that for 400 years, 400 years, ano to ha, Genesis to ha, your descendants will be strangers in a country not their own. Country? Egypt to. Di ba? May foresight na talaga. Sinabihan na sila na ito mangyayari. And that they will be enslaved and mistreated there. Huh? Okay. But I will punish the nation they serve as slaves, Egypt to. And afterward, they will come out with great possessions. Promise niya to. Kay Abraham pa. Diba? You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at an old age. Okay. Yeah. Diba? You will come out with great possessions. Ito yung fulfillment ng Exodus chapter 12. Diba? Pag sinabi ni God, ito mangyayari yan. So Exodus 35. Balik tayo sa Exodus 35. Marami tayong yung mga verses. Kasi importante. Nasaan na tayo? 35. 4. Okay. Ito na. Sabi niya, purple, scarlet, and fine linen, goat hair, 7, ram skin, dry, and everything. Di ba? Lahat, ipoprovide ko sa inyo. Lahat. Ngayon guys, so saan nang galing? Sa mga Egyptians, pati yung mga gold, silver. Gems. Guys, isipin nyo to. Ha? Nag-response sa mga tao. Hindi lang nag-response, todo. Umano pa nga sumobra. Sumobra pagbibigay. Itinigil nga ni Moses, wag na kayong magbigay. Sabi niya. Kasi sobra-sobra na. Now guys, isipin nyo,
nung nagbigay ng mga Egyptians ng mga ganito, first time naging mayaman yung mga Jew. Slave sila eh. Di ba? But they're They were willing to slaves. give Di away ba? all So that they nagkaroon have. sila ng mga possession na ganito. Ha? Hindi biro-biro yan ha. Ha? Parang ibigay nila sa Lord. Di ba? Kaya nga sinabi ni Lord, who is willing to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. Pero siguro na-realize ng mga na-realize din siguro ng mga Hudyo, galing din to kay Lord. Why not? Di ba? Lahat ng possessions natin, guys, even our talent, galing sa Kanya yan. Di ba? If you want something, you ask the Lord. Di ba? Ibibigay sa inyo yan. Di ba? Ibibigay sa atin. But it will take time. Di ba? It will take time. So yun. So nag-response sa mga tao. So nagkaroon ng offering. So nagkaroon sila ng maraming possessions. Like mga yung Bezalel na? hindi. Okay. So pag binasa nyo to, nandito lahat, all were willing, verse 22, all who were willing, men and women alike, came and brought gold jewelry of all kinds, brooches, earrings, rings, and ornaments. They all presented their gold as a wave offering to the Lord. Diba? Sobrang dami niya. Pati yung everyone who had blue, purple, or scarlet Isasama ko yarn. sa inyo, kung ilang huwag na talang pupunta sa verse na yon. Isasama ko sa inyo kung ilan yung na kolekta nila Moses sa offering. Sa gold, 2,193 pounds. It is in Exodus 38:21 to 31. Silver, 7,545 pounds. Bronze, 5,310 pounds. Ubod ng dami pala nung binigay ng mga Egyptians sa kanila. Kung mga 2 million people yan, ang yaman pala ng mga Egyptians, di ba? So rich, di ba? So yon. So meron ng offering, meron ng materyales, di ba? May materyales na. Ngayon, si God nag-provide ngayon ng chief, parang project manager. Exodus 36. Nag-ano siya ng isang tao, point man para gawin ito. And he is he is a craftsman. Exodus 36. Wala ipakibasa. So Bezalel, Oholiab, and every skilled person to whom the Lord has given skill and ability to know how to carry out all the work of constructing the sanctuary are to do the work just as the Lord has commanded. Then Moses summoned Bezalel and Oholiab and every skilled person whom the Lord had given ability and who was willing to serve and do the work. They received from Moses all the offerings the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary. Okay, tingnan nyo ha. Very important. And every skilled person to whom the Lord had given ability. Diba? The Lord will give us ability. Lahat tayo guys may ability. Diba? May talent Kailangan tayo. may talent tayo. Gifted tayo, iba-iba. So kaya nga hindi tayo dapat yung sabihin, we don't have to be jealous sa iba. Kasi iba-iba yung binibigay ng talent ni guys at dapat gamitin natin. Diba? Gamitin natin. Ganun sa church. We build the church, maraming talent, iba-iba ang talent, so we don't have to quarrel, di ba? Everybody works, di ba? So let's go now to the structure. Doy pakiano mga yung kanina yung perspective.
Ito? Yeah. So, ayan. Ha? Itong perimeter na to, okay, point nine. Itong perimeter wall na to, they are made of curtains. Ang ano niyan, ang size niyan ay 150 feet long and 75 feet wide. Ha? Pag i-convert ko yan guys in square meter para may picture tayo, yung the whole compound na yan, it is 1,058 square meter. Medyo malaki rin ano? 1,058 square meter. Di ba? They are made of, kaya nga kasi ano yan portable yan kaya made of curtains yan. Tapos meron niyang mga posts, magagaang lang yan. Di ba? Para paglipat nila, bubuhatin lang nila yan. Ang task to para ilipat yan o para i-transfer yan are the Levites. Dismantle. Lahat yan ang mga Levites ang gagawa niyan. Diba? So iyan ay ang yung aking isa, yung floor plan, I'll give you the floor plan nun. Yeah. Napaka-simpleng structure, floor plan nito. So, yung kanina, sinabi ko sa inyo yung perimeter. And then there is a door at the edge. Yan, it's called the gate, di ba? Pagpasok mo diyan, meron kang aanuin diyan na tawag nito brazen altar. Guys, yan yung diyan yung pinapatay yung mga goat. Ha? Diyan isasacrifice yan, di ba? At dito sa gate na to, sa gate na yan, pag meron kang i-offer, sasalubungin ka ng priest diyan. I-inspectionin yung ano mo, kung dala mo ay ram, kung dala mo ay goat, kailangan it must be perfect. Ha? Walang blemish. Walang blemish, di ba? Hindi payat, hindi bali-bali, ganito, may mag-inspection diyan. Pag okay na, pupunta ka diyan sa sa diyan papatayin niya. Mamaya explain ko din sa inyo. After that ay meron tayo ditong labor. Labor is parang hugasan yan. Ha? Hugasan yan ng kamay, hugasan yan ng paa. Ang maghuhugas yan ng kamay at saka paa dyan ay yung mga priest. The priest. Kasi papasok sila. Bakit? Ipapakita ko yung ano. Sige. Sandali ha, papakita para may idea talaga kayo kung anong itsura ng mga sinasabi ni Mike. Teka ha. Sige, i-explain ko na. Ito ko. Wait. Ito mo lang brazen out. Teka, view. Zoom in. Yeah. Ayan. Ayan. Yan, pagpasok mo ng gate, yan ang bubungad sa inyo. Bubulaga sa inyo. Ha? Ang size niyan ang length niyan ay 7.5 feet by 7.5 feet. Nasa Exodus 38 yan. At ang taas niyan ay 4.5 made of acacia wood. Ha? Basahin nyo na lang sa Exodus. Hindi siya na covered with bronze. Ano yan? Covered with bronze inside and out. Ha? Para hindi masunog yung wood. Meron niyang bronze, di ba? Ito yung lamb to be sacrificed. Ngayon, yung hawak-hawak niya dong lamb na yon. So, na-inspection na, then dito magkakaroon ng sacrificial. Di ba? Sacrificial yan. So balik tayo dun sa doon naman ba sa labor? Sa labor, wait ha. Hanapin yung labor.
Sandali lang, may na. Ang hirap. Sobrang ano, no? Ito to. Saan? Maano talaga si God, ibig sabihin, sobrang madetalye, di ba? Mhm. Something, wait lang po. Ito. Ito. Wait Wait lang. Okay. So ito yung tinatawag na labor. According to 38, sabi sa 38, wala siyang sukat, guys. Wala siyang sukat. Pero ito yan, parang cup na ganyan, tapos may stand yan. And then there is a holy water na tinatawag. Di ba? Diyan maghuhugas yung mga priest na papasok doon sa holy place Holy bago place. siya pumasok doon. Ha? Tingnan nyo ha, guys, kamay at paa ang huhugasan. So meron siyang cup diyan. Ano niya, Didip. ididip niya and then huhugasan din niya yung paa. Lahat ng priest, ha? I-explain ko ulit mamaya sa inyo yung priest na pumapasok diyan. Yung priest diyan in the line of Levi, sila lang yung pumapasok doon sa doon sa holy place. Okay. Balik tayo dun sa... So, yan yung nasa outer court, ha? Yan yung nasa labas. Yan yung nasa labas, di ba? Yan, ituro mo nun. Dito yan, ha? Ito Yan, yung yan yung labor. outer court, Mhm. ha? Nasa labas yan. Dalawang furnitures lang yan. Brazen altar and labor. Labor. Tapos papasok tayo sa Sa first tinatawag na veil. ito na actually yung pinaka sacred dun sa tabernacle. Nahahati yan sa dalawa, holy place at saka holy of holies, di ba? Yung holy place, meron niyang tatlong furniture diyan. Ano yun, Doy? Teka, ano ko. Ang una-una, pagpasok mo ron, ah ah, tawag doon is gate. Nasa kanan, ito yung makikita nyo. Wait lang, ha? Nasa kanan. Nasa right side. Loy, ano yan? Ito yung table of showbread. Okay. So yan ang table of showbread. Ang size niyan ay 36 feet by 18 feet by 27 ay 18 inches by 27 inches. Ito They are made of uh, they're made of gold. Hindi naman pure gold 'yan, 'di ba? Hindi siya pure gold, 'di ba? Tapos ito, naka-display dyan yung 12 loaves of bread representing the 12 tribes. Diba? Ito, pinapalitan every Sabbath day. Ang nagbe-bake din yan, yung mga Levites Levites. din. Mga Levites din. So every Sabbath or Sunday sa atin, papasok yung priest dyan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, bago siya pumasok doon, maghuhugas muna siya. Yan yung mga trabaho nila. Papalitan nila yung bread. Diba? O again, yan yung nasa right side. Pagpasok nyo, nasa left side naman ay Teka, sandali. lampstand. Ano ba yung lampstand na yun? So, bale yung showbread represents the 12 tribes and at the same time, yung provision ni God. Okay, okay yan. Okay, yan yung lampstand. Yung lampstand naman, it hold 7 lamps. Di ba? Tatlo sa side, tatlo, tapos meron sa gitna. Tapos ang nagla-light niyan is yung oil. Isa rin yan sa trabaho ng mga priest. Lagi silang naglalagay ng oil kasi hindi dapat mamatay during the ritual. Mhm. It is a spiritual
illuminations, di ba? We are to be the light. I am the light of the I world. am the light of this world. Connecting Jesus. Ang problem, ang ano lang dito, ang difference lang nito, ito ay fabricated in a one single piece of gold. Hindi natin alam kung ano Paano? kung paano ito pero it was a one single gold. Lahat gold yan, pure gold. Di ba? Ito yung itong seven branches na to symbolizes the 7 days of creation and the perfect eternal light of God. Diba? Sabi nga niya, I am the light of the world, connecting Jesus to this symbolism. So, nire-remind tayo kay Christ. May access tayo sa eternal light from the darkness, not that they dispel and darkness of sin. So, may papakita si Mike sa inyo. Ayan, Mike, pakita mo na. Bumili kami ni Lloyd, nasa ano kami, nasa Jerusalem. Wala lang ito. Wala lang Star Wala lang yan. Wala lang Star of David. Yan. Ilan ba yan? Tatlo ata yan eh. Tatlong binili namin ganyan. Okay. Tapos, ano pa ba? Kaya lang, wala sila bless eh. Ewan kung bumili sila nun eh. And then, pagkatapos niyan, papasok na tayo guys doon sa Holy of Holies. Pero bago tayo pumasok sa Holy of Holies, meron pang isa pa, altar of incense. Standing before the Yan. Ito is square ito eh. Parang square lang to. 36 inches high. Ano? Ito ay made by the perfume. Burn it till morning and evening. Exodus 30:7-9. It symbolizes yung prayer, acceptance of our thanksgiving and our supplication. Di ba? Yan yung ano, di ba? Yung si God gusto niya yung we pray, di ba? Para yung acceptance ng ating mga thanksgiving and supplication. Ibig sabihin, nakakarating sa Kanya. Parang sweet aroma sa Kanya yung prayers natin. And then we will now go inside. Pero pansinin nyo yung attire ng priest, ha? Yeah. Naka-ano din yan. Very vivid din si God sa attire ng priest. Okay. Now we'll go to the inside sa Holy of Holies. Yan na yon. The Holy of Holies, diyan nagre-reside si God. Ang size niyan ay 10 by 10 by 10 cubit. Ang cubit ay ibig sabihin it is a perfect cube. Ha? Hindi ka pares itong holy place 20 by 10 yan. Pero itong Holy of Holies 10 by 10 by 10. It is a cube. It is a perfect. Pag sinabi sa Hebrews na cube, it is a perfect. Natandaan nyo yung sa pinag-aralan natin sa Revelations chapter 21, yung New Jerusalem, nung sinukat yon, it was a perfect also cube. It is a perfect cube. Di ba? So, ano yan? Ano yung nakalagay dyan sa Holy of Holies, di ba? Holy of Holies, di ba? Ngayon, ang Holy of Holies, diyan bumababa ang ating Diyos, di ba? Parang it is a clouds, di ba? It is a clouds yan. Punong-puno yan. Puno ng clouds yan. Di ba? With thunder and lightning. Kaya hindi ka pwedeng pumasok diyan pa, di ba? Pag yung clouds na yon ay nawala diyan sa Holy of Holies, that is the time na sila ay aalis na sa lugar na yon. Di ba? Pag dumating sila doon, ayun na naman yung clouds, di ba? That is the Holy of Holies. Nobody can enter that except the chief, the high priest, which is Aaron. Wait, hindi ko makita yung inano ko na
Yung Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant. Ito na iligay yung Ark of the Covenant. Ito, teka. Napasok ko pala doon. Okay. Explain. Itong Ark of the Covenant, this is the single furniture na nasa loob ng Holy of Holies. Wala nang iba. Yan lang yan. And it is made of what? Okay, let's go to ano. Medyo magtatagal tayo rito ha. I-picture nyo muna sa isip nyo yan ha. I-picture nyo muna. O pwede natin isa-tabeloy. Exodus 25. Kasi itong ano, this is the first to construct. Ito yung unang pinakonstruct ni God. Ito muna, the Ark of the Covenant. 25 lang. 25? After collecting all the materials, ito muna yung pinakonstruct ni God. Okay, I'll read ha. Wait, no, Mike. Daming gold na ano, di ba? Ibang klase, no? The Ark. Okay, the Ark. Have them make an ark of acacia wood. Acacia wood, 2.5 cubit long and a cubit and a half wide. Yan. And a cubit and a half high. Diba? Overlay it with pure gold. Babalutin mo ito inside out, itong acacia wood ng gold. Both inside and out. And make a gold molding around it. Diba? Merong mold. Cast 4 gold rings for it. Merong gold rings. And fasten them in the 4 feet, 4 corners, with 2 rings on one side and 2 rings on the other. Then make a pole of acacia wood and overlay them with gold. Ito yung gagawin nilang pagbubuhatin, ipapasok yung acacia wood overlay with gold doon sa ring. Diba? Doon sa ring. Tapos pagbubuhatin na yan, bubuhatin yan ng mga Levites. Pag-aalis na sila. 14. Insert the poles into the ring on the side of the ark to carry. Diba? The poles are to remain in the ring of this ark. So nasa Holy of Holies pa rin yung pole. It remain. Kasi yung iba dun sa may lampstand, meron ding ring yun guys kasi bubuhatin din yun Pero yung kanyang pole, wala ron. Ito, naandun yung pole. They are not to be removed, then put in the ark. Ano yung naandun, guys? Sa loob. The tablets of the covenant law. Yun yung the Ten Commandments. Yun na yung bago. Diba? Kasi yung una, binasag nga ni Moses yun Diba? 17. Make an atonement covered of pure gold 2.5 cubits long and a cubit and a half wide. And make 2 cherubim out of the hammered gold at the end of the cover. Make 1 cherub on one end and the second cherub on the other. Make the cherubim of one piece with the cover and at the 2 ends. The cherubim are to have wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim are to be to face each other, looking towards the cover. Place the cover on top of the ark and put in the ark the tablets of the covenant law that I will give you. There above the cover between the 2 cherubim are over the ark of the covenant law. I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. Okay, balik tayo dun sa picture. Okay. So, anong matutunan nyo? Ito yung yung hole. Diba? 1, 2, 3, 4. Okay. Dito,
ina-hold nila pag tina-transfer. Eto, ano to? Napansin niyo to? Ano to? Ano daw yun? May idea kayo kung ano to? Naku, tulog yata lahat ah. Latigo. Hindi. Malapit na, malapit na. Lapit na. Sige, go. Sino pa? Yung kay Aaron. Hindi, kay ano to? Kay Moses. Hindi, kay Aaron din yan. Ano yan? Staff of Staff niya. Moses. Ito yung staff Stop ni up. Ano to? Cup of Mana. mana. Okay. Yan. Kasama yan dyan sa loob. So, ang ibig sabihin nito, protection and provision. Okay? Kasama yan sa loob. Mm. Now, nasa loob yung Ten Commandments, the covenant. The covenant yun, ha, di ba? Guys, tanong ko nga kayo, itong Art of the Covenant, bakit may cherubim doon? Nahiyang-hiya. Tapos ito yung mercy seat. Ito yung tinatawag na mercy seat. Loyano, explain. Ito guys, ito yung chest. Ito yung parang baol. Ha? Yan yung parang baol. Ha? Yan yung inexplain kanina to sa chapter ano. Ito yung made of acacia tapos binalutan ng gold. Tapos merong cover yan. Mercy On seat. top of that, merong mercy seat na tinatawag. Ito yung mercy seat. Ito yung cherubim. Ito yung cherubim na binasa natin kanina. Natatakpan siya. Guys, yung dalawang cherubim na yan, yung mukha niyan, hindi sila magkaharap. Ha? Guys, hindi sila magkaharap. Ang tinitingnan nila ito. Ayan. Yang portion na yan. Bakit? Guys, bakit? Bakit ginagwardyahan nila yan? Oo, bakit? Ay. Diyan ini-sprinkle yung blood. Yung sacrifice. Yung blood. Tapos, yung tablets, bakit ganon? Kasi ito yung pinaka-mercy seat. Ito yung atonement eh. Dito yung kapatawaran ng ating kasalanan eh. Yung magsasacrifice diyan, yung blood na yon na pinatay na yung doon sa labas, pinatay, diyan i-sprinkle yung blood kasi yung blood na yon yung atonement eh. 'Di ba? That pag sinisprinkle mo yon, yung sabihin, yung kasalanan natin, yung kasalanan ang nakikita nung dalawang cherubim is the blood, hindi yung kasalanan. Nasaan yung kasalanan? Yung tablets. Nagets nyo? Yung covenant na yon, yung Ten Commandments na yan, commandments ni God, palagi nating i-disobey yun. Ha? That is the picture. Diba? Hindi natin kaya yung law. Guys, maski ngayon, di ba? Hindi kayang sundin ng mga Hudyo yung law. It will break the law. Di ba? And then here comes the blood, the sacrifice. The sacrifice blood. Na mayat maya ginagawa nila. Yan, di ba? Okay. Para i-explain ko na rin sa inyo yung so iyan yung cherubim na yan, di ba? Ang tinitingnan nila diyan, yung it's the blood. Di ba? It is not the sin. It is not the violation of us na tinitingnan diyan. Parang nung namatay si Kristo, at naniniwala tayo, ang tinitingnan ng ating Panginoong Diyos, yung blood ni Jesus Christ. Not anymore our sin. Ha? Tingnan niyo yung ano niyan, di ba? So napaka-importante nitong tabernacle na to in relations to the cross. Di ba? Para maintindihan natin. Dito sa Old Testament, guys, ang ginagawa nila rito is sacrifice is almost
almost every day. Nagsasacrifice sila dyan. Ang daming sacrifice na ginagawa dyan. Guys, pag sinabing sacrifice, di ba? Meron kasi minsan minsan negative thoughts sa sacrifice, 'di ba? Parang akala natin yung kasi ginaya ito ni Satan, 'di ba? May sacrifice siya, may blood, 'di ba? Merong mga sanggol sinasacrifice nila. Pero in the Hebrew language, ang ibig sabihin ng sacrifice is draw closer. Draw closer to God. Yung sacrifice na halimbawa dun sa Old Testament, it is the goat, 'di ba? Yung sacrifice na yon, ang symbolize nun is we have para maging draw closer tayo kay God. In the same manner sa New Testament, yung sacrifice ni Jesus Christ, that is the only way that we can have access to our God the Father. Kanya, I am the way, the truth, and the life. I am the only way. Wala na to. Di ba? The only way. Kaya yung sacrifice, kasi minsan may nagtanong sa amin yan sa Bible study, bakit kailangan may blood? Bakit kailangan may ganyan ang sacrifice? Ano ba ibig sabihin ng sacrifice? Kasi may masamang connotation ng sacrifice, di ba? It is meaning, ang meaning talaga niyan is to draw closer. Di ba? So, naintindihan nyo ba guys? Bakit naandun yung tablets? Bakit naandun yung cherubim? Bakit may sprinkle ng blood? Bakit may papatayin na sacrifice na goat dito? 'Di ba? Now yan yung culmination niyan ay nandito sa yung culmination niyan ay nandito sa Holy of Holies, dito sa Ark of the Covenant. Diba? So it describe yung the cross dito sa New Testament, di ba? Bukan mo tong laptop. Okay. So yan lang yung nandiyan sa Holy of Holies. Ngayon, nobody can enter that except for the high priest. Ngayon, guys, sino ang high priest nun? Si Aaron. Si Aaron. Sino si Aaron? Siya yung gumawa ng golden calf ng idols, di ba? Pagbaba ni Moses, okay, eto na, nakita niya si Aaron, siya yung promotor, siya ngayon nagsabi dun sa mga tao, give me your earrings, give me your earrings, and so forth, and so forth. And then God forgive Aaron. And then here become the high priest. Diba? See how God forgive us kahit as far as the east and the west. And as far as the west. Kahit na ikaw yung pinakamasamang tao. Hindi niya, ibig sabihin, he cannot remember. Diba? Tayo sa atin, we can remember. Yun ang difference natin. We're not God. Diba? We forgive pero we cannot even forget. Diba? Sometimes we do not forgive at all. Sometimes we do not forgive. Akalain nyo, siya yung magiging high priest? Diba? Dapat na siya disqualified na Hindi ganun si God Diba? He gives us second chances. Oo. So second chances, ganun pa rin. Fourth. Kung ano yung plano sa iyo ni God, itutuloy pa rin niya. Although na-deviate yung ating fat talaga, pero ibabalik pa rin tayo sa yung fat niya na gusto sa atin, di ba? Yun that's our God Pero tingnan niyo, how holy is God? Etong Holy of Holies, pag hindi ka pwedeng, kung hindi ka high priest, hindi ka pwede dyan, you will die. At saka ang high priest, bago pumasok dyan, may tali siya. Kasi kapag may kasalanan yung high priest na pumasok dyan, at mamamatay yun. Ayan ayaw ni God na talagang may kasalanan ka. Very sacred sa kanya yan. Kaya pag mararamdaman nung may hawak ng rope kapag bumagsak yung high priest. So ipupul nila yun. Okay.
So practically guys, yan yung tabernacle. Di ba? That is inside the tabernacle. Yan yung in-inscribe ni God, gawin mo to sa akin. Bakit? I want to dwell with you. Ha? Sabi nga, and I want to be at the midst, di ba? Lagi siyang, yung tabernacle, laging nasa gitna yan. Di ba? Naalala niyo yung verse sa Bible na when 2 or 3 are gathered together, I am in the midst. Sabi niya, nasa gitna niyo ako. Di ba? And I will never leave you. Di ba? Ang ganda ng illustration nitong nung tabernacle na ito, tsaka itong 12 tribes na to. Di ba? And then, makikita nyo rin yung yung holiness ni God. I will run through from yan mga sa akin yung kanina yung perspective ng i-run through ko kayo kung paano yung sacrifice kasi kung babasahin pa natin napakatagal eh. Hindi yung isa yung perspective. Ito? Actually nasa ano yan eh, nasa Levit. Ito? Yan. Okay. Yan. Yun. Okay. So, example lang guys halimbawa, may isang family at meron silang sin, di ba? So, he will guilty of sin. So, ang gagawin nila, kukuha sila ng, kung ikaw ay may kaya, it is either a goat or it is a ram. Pero kung ikaw ay mahirap, pwede ang turtle, dove. Nandyan yan, guys. Nasa Leviticus yan. Di ba? Nasa Leviticus yan. Pagka ikaw ay may kaya, it is unblemished lamb. And then, pag walang-wala ka talaga, kasi sabihin, yung alaga mo, basta alaga mo, sa'yo yon, dove, turtle dove. Di ba kaya may turtle dove? Pagpasok mo dyan, merong priest dito. Inspectionin. Pag okay, papasok ka rito. Ngayon dito, meron ding priest dyan. And then, yung halimbawa, lamb yan, no? Pagpatay nun, yung halimbawa, yung the person, head of the family, yung pagpatay nun, yung right hand niya, iaano niya sa ulo nung lamb. Parang yung kasalanan mo, tinatransfer mo dito sa lamb na ito. Ang magpapatay ay ikaw din. Di ba? Pag tayo nagkasala, di ba? Actually, tayo ang pumapatay kay Christ eh. Kaya siya nandun sa cross because of our sin. Di ba? Tayo yung pumatay sa kanya. Di ba? So, ikaw din ang papatay. Pagpatay nun, sasaluhin ng priest yung dugo. So, yung dugong iyon, iaano niya dun sa post nung nito. Yung post, 4 na post na yan. Lalagyan yan by the finger. Guys, nasa Leviticus yan. Itong sinasabi ko. Tapos, yung mga laman, susunugin yan. Walang matitira. Walang matitira. Tapos, yung laman loob, bago nila sunugin yan, huhugasan muna. Huhugasan muna. Tapos susunugin lahat yan. Tapos pag umusok yung pataas, ibig sabihin, yung sacrifice mo ay tinanggap ng Diyos. Ang makakakita lang ay yung nandun kayo, yung tao na nasa loob nun. Pero yung family, nasa labas yan, hindi ka makakapasok.
makikita ng nila na yung usok ay, so tuwa-tuwa yung family. Ibig sabihin, Tinanggap. tinanggap, accepted. Di ba? Yan yung regular na ritual. Pero pagdating ng the day of the atonement, one priest lang ang ano, one priest lang, 'di ba? Si Aaron lang. Once a year lang gagawin 'yon. Once a year lang siya pumapasok dito sa Holy of Holies. Ha? So dala-dala si Aaron may dala-dala siya ding may dala-dala rin siyang goat. Ha? Una-una muna siya mag-o-offer siya para sa sarili niya. Tapos kukuha siya ng goat doon sa community of Israel para yon sa Israel people. For the whole Israelites. For the buong Israelites. So gagawin niyo yung sinabik niyo, papasok siya rito, maghuhugas siya, dala na niya yung dugo. Kasi dito pinatay sa dito sa brazen altar diyan. So, pasok siya rito, papasok siya diyan, tapos pupunta siya dun sa magi-illuminate yung pupunta siya dun sa incense, and then he will pray. Pagdating sa Art of the Covenant, yun yung in-explain ko sa inyo kanina, yung blood na yon, iaano niya dun sa between the cherubim. That is the atonement of the sin of Israel. Of the Israelites. Yung kapatawaran, once a year ginagawa ni Aaron yan. Ng high priest. Ng high priest. Siya yung high priest during that time. Yun ang ritual ng ating you see how how napakahirap nung kanilang ginagawa. Mapatawad lang. 'Di ba? Actually it's not the removal of sin. It is the covering of sin pa lang yan eh. The covering of sin pa lang ito eh. They're doing this for 40 years. Sa sa wilderness. Sa wilderness lang to, guys, sa wilderness. Kasi nung pumasok na, balik tayo sa tapos na natin. We'll finish. Explain ko lang sa inyo. Okay. So pagkatapos niyan ng tabernacle na yan, then dumating na si David, di ba? Si David meron siyang intensyon na magpagawa ng temple. From tabernacle to temple. Pero ang gumawa nung anak niya si Solomon. Di ba? Bakit hindi pwede si David? Pero ganun pa rin yung setup. Hindi kasi pwede si David kasi yung kanyang he has so much blood in his hands. Ang dami niyang napatay because of war. Because of war. So nung nung doon sa temple naman, doon ginawa ni Solomon, yung Holy of Holies na doble yon. Lumaki yon. Lumaki. Pero the same setup parang. The same. Parehong-pareho. Di ba? Parehong-pareho. Ang ritual nila once a day, once a year, yung may high priest pa rin, ganon. So from tabernacle to temple. And the Lord dwell in the temple. From the temple to Jesus Christ. Di ba? Ang sabi doon, and the word, and then sabihin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt among us. Yung sa original word doon, yung dwell doon, kung sa Hebrew daw, sabi ng Bible scholar, yung sa Hebrew, ang meaning ng dwell doon, pitched tent or nag-tabernacle. Pitched tent. Si Jesus Christ dwell in us. Diba? So parang kasi we are the temple, we are the temple of the Holy Spirit. Diba? Ang ganda nung progression from altar
from tabernacle, from temple, and then to Jesus Christ. God always want to dwell with us. Gustong-gusto niya palagi. Gusto niya laging Nagpe-pray tayo. nagpe-pray. We want to close. He want relationship talaga eh. He wants really a relationship. Kaya yung hindi guys, hindi ritual. Hindi ayaw niya talaga ng ritual, di ba? So sa ano naman sa New Testament, I have a verse sa Romans chapter 3 para maintindihan natin. Romans chapter 3. Romans 3. May basa mo. 24 to 25. Ay, si ano na lang pala, si Beda. Beda, ikaw Beda. daw. Beda, pakibasa verse 24 To 25. to 25. Nandiyan ba? Beda, Yes. pakibasa itong 24, verses 24 at saka 25. 24. Yung 25. Ang hina mo, Wait. yan. 24. Yan. Ito. And all, Teka ha. And all 24. Wait. Romans siguro start natin sa sa 23. 23. Okay, 23 Romans na lang. For all have sinned Okay? and fall short of glory of God, Okay? and 24. all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. 25. As God presented Christ as a sacrifice atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Okay? He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so that as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Okay. So, ang ibig sabihin niyan, God presented Christ as a sacrifice of atonement. Yan yung in-explain natin kanina. Di ba? A sacrifice. So, God presented Christ, parang pagpupunta siya, halimbawa, si God ang magpe-present ng pupunta siya, hindi niya dala ang lamb. siya. Ang dala-dala niya is His Sarili. Son. Mhm. As a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Okay? Naintindihan natin? Di ba? That's the yun yung sabihin, yun yung dito yan sa New Testament. Di ba? Si Christ siya ang the Lamb who takes away the sins of the world through sacrifice by shedding of blood. Diba? Mas maliwanag guys kasi pag naintindihan natin tong Old Testament, yung tabernacle na yan, when we go to the New Testament, the cross, mas ma-appreciate natin. At yung mga Israelites, they're doing that over and over again. Samantalang dito, only one, tawag dito, isang sacrifice lang. Isa ang ginawa lang. The only sacrifice, si Christ. Diba? And then everything was forgiven. By faith. Diba? By faith. So that's it. That's the... Picture taken tayo.